Higit 206 na po na ang medalya ng Team Pilipinas sa 2025 SEA Games sa Thailand. Kaninang alas 6 ng gabi, mahigit 4 na po na riyan ang ginto, kabilang ang makasaysayang gold mula sa Philippine Women's Team sa beach volleyball. Mula sa Bangkok, Thailand, nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan! Emil, kapapasok lang ng balitang ito, panalo po ng gold medal ang Gilas Pilipinas Women's Basketball Team matapos silang talunin ang Thailand sa baluarte nito. Abante babae dahil kanina lang din ay nanalo naman ang Alas Women's Beach Volleyball Team na kanilang first ever SEA Games gold medal. Pinakain ng buhangin ng Team Pilipinas ang Team Thailand sa sarili nilang beach sa Chonburi dahil for the first time sa kasaysayan ng SEA Games, naka-gold medal ang Pinas sa Women's Beach Volleyball. Tinalo ng kupunan ng 8-time champion na Team Thailand. Nabasa ko kung makakapaggawa ba kami ng history ngayon. And sumagot lang ako, yes naman, thank you talaga Lord sa lahat. And yun, thank you teammates. Ilang beses na defending champion ng Thailand. And isa din talaga to sa reason namin kung bakit kami bumalik sa beach. Gusto namin talagang paiyakin sila sa sarili nilang lupa. Sa boxing, 4 na boksingero ng Pilipinas ang susuntok ngayong araw para sa gintong medalya. Nauna na kanina si Ira Villegas na naka-silver medal nang matalo ng pambato ng Thailand via unanimous decision 5-0. Kahit namang walang snow sa Pilipinas, nakaginto pa rin sa yelo ang pambato ng bansa sa speed skating na si Peter Grosclose. Naka-gold siya sa men's 500-meter short track at naka-silver sa 1,500-meter short track. This is my first SEA Games, so I'm proud I can represent the Philippines well. Naka-strike ng gold naman ang Team Pilipinas sa men's bowling team na itinumba ang Thailand sa finals ng Team of 4 event. Naka-gold medal din ang Pilipinas sa modern pentathlon triathlete. Matapos namang maka-gold medal ng Philippine Blue Boys kahapon kontra sa defending champion na Singapore sa softball game, naka-gold medal din ngayong araw ang Philippine Blue Girls na tinalo rin ang Singapore. Emil, last full day na ngayon ng SEA Games. Bukas, closing ceremony na. Dito ako ngayon sa venue ng boxing. Ang inaabangan na lang lalaban dito ay ang 4-time SEA Games gold medalist na si Yumir Marshall. Ang Alas Men, kanina po ay nag-uwi ng bronze medal matapos nilang matalo ang koponan ng Vietnam. Ang Gilas Pilipinas Men's Basketball Team naman, mamayang alas 8 po ng gabi ang laban kontra Thailand. Yan muna ang latest mula rito sa Bangkok, Thailand. Ako po si Jonathan Andal ng GMA Integrated News at ng Philippine Olympic Committee Media. Nakatutok, 24 oras. Maraming salamat, Jonathan Andal. Naka-4 na simbang gabi na ng taon, silipin natin ang pagdaraos ng pinakamatagal na katolikong tradisyon sa bansa sa Cebu, kung saan matatagpuan ang pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Matakam din tayo sa kakaibang Cebuano combo na putot, chikwate. Ang sarap. Tara, magbalik-bayan tayo sa pagtutok ni Cecil Kibod Castro ng GMA Regional TV. Sinubok man ng unos ngayong taon, Jesus, no, oh my God, Lord. tulad ng magnitude 6.9 na lindol noong Setyembre at bagyong Tino noong Nobyembre. Padayon lang o patuloy lang ang buhay ng mga Cebuano na hindi pa rin nalimot ang diwa ng Kapaskuhan sa kabila ng mga dagok sa buhay. Hudyat dyan ang Misa de Gallo na isa sa mga pinakamatagal na katolikong tradisyon sa bansa. Si Cebu Archbishop Alberto Uy, iisa ang mensahe para sa mga kapwa niyang Cebuano. The best things in life are not things. Gugma, kaluoy, pasaylo. These are beautiful things, priceless, but they are not things. So bisan og wa tay butang nga ikahatag,
still we can give love. Dito sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, na pinakamatandang simbahan sa Pilipinas, idiniraos ang pinakamalaking selebrasyon ng Misa de Gallo. Si Lorna, para sa pamilya ang hiling kung makakumpleto ng 9 mornings. Para sa akong sa pamilya, nga tagami may glawas, ilayo mis mga katalagman ba. Nagagrasya. Kakaibang food trip din ang bida sa probinsya, sabay sa taunang tradisyon ng simbang gabi ng mga Katoliko. Wow! Ayan na, nakakatakam naman. Alam nyo ba na ang puto sikwate ay kilala dito sa Cebu, lalo na kapag Christmas season? Madalas na go-to treat after simbang gabi ang puto at sikwate tandem. Let's try! Tara, cheers! 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 Uy, ang sarap! Sobrang rich. No, sobrang sarap. Sarap. Sobrang lasa niya. Malinamnam talaga, sobra. Solid. Tapos, yung iba din ni wow, kita nyo. Let me know kung masarap. Sarap. Harap. Kasi yung puto itself palang masarap na. Tikman ko with sikwate. Sobrang sarap. No. Sa kabila ng mga pagsubok, nais ng mga lokal na pamahalaan dito sa Cebu Province na madama pa rin ng mga Cebuano ang diwa ng Pasko at isabuhay ang kahulugan ng pagpapatuloy. Ika nga'y padayon. Yan ang makikita rito sa coastal city ng Naga sa Southern Cebu na nasa mahigit 30 minuto ang layo sa sentro ng probinsya. Kilala itong industrial hub na may pamoso ring boardwalk. Malipayong Pasko sa inyong tanan. Pasko na, Pasko na, Pasko na. At ang kanilang tema ngayong Pasko, sabay sa himig na it's the most wonderful time of the year. Ang Naga City Hall at ilang istruktura sa lungsod, kaliwat kanan din, pinalamutian. Tampok ang makulay na giant Christmas tree, pinailawang mga walkway, tunnel of lights, at may Christmas tram pa. Kinulayan din ang kalangitan ng bonggang pailaw bilang pasinaya sa pamaskong handog ng lungsod. Anumang hamon ng buhay, basta't may tiwala at pananalig sa may kapal, walang imposible. Padayon lang, mga kapuso. Maligayang Pasko po at maligong bagong taon. Para sa Balikbayan, Paskong Pinoy 2025, ako po si Cecil Kibod Castro ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, sa mga lalabas at hahabol ng Christmas shopping ngayong huling weekend bago ang Pasko, siguruhing may bitbit kayong payong. Ayon sa Pag-asa, malaki ang tsansa ng mga pag-ulan dahil sa tatlong weather system, ang Amihan, Easterlies at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga pa lamang ay may tsansa na ng heavy to intense rains sa ilang lugar sa Hilagang Luzon. Sa hapon at gabi naman, inaasahan ng mga pag-ulan sa Central Luzon, Mimaropa at Bicol Region. Heavy to intense rains din ang posibleng maranasan pagsapit ng linggo ng hapon hanggang gabi sa malaking bahagi ng Luzon. Light to moderate rains naman ang inaasahan bukas ng umaga sa Eastern at Western Visayas. Pero inaasahang lalakas yan sa hapon lalo na sa Panay Islands. Magpapatuloy ang maulang panahon pagsapit sa linggo sa malaki ng bahagi ng Visayas. Sa Mindanao, umaga hanggang hapon posible ang heavy to intense rains. Pero inaasahang mababawasan yan sa gabi. Ganyan din ang posibleng magiging lagay ng panahon pagsapit ng linggo. Pinaalalahanan ng lahat na mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, posible muli ang mga pag-ulan sa weekend tulad ng naranasan ngayong araw. Moderate to heavy rains ang inaasahan sa hapon hanggang gabi. Mahigit isang buwan na mula nang tumama ang bagyong Tino,
Pero hindi pa rin tuluyan nakakabangon ang mga binagyo sa Dinagat Islands. Kaya sa pagpapatuloy ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, tinawid natin ang isla para hatiran sila ng tulong ngayong Kapaskuhan. Makapigil hininga ang ganda at hitik sa yamang dagat ang Dinagat Islands. Pero ang ganda ng isla, napapalitan ng kalunos-lunos na sitwasyon. Isa ito sa madalas mapuruhan ng bagyo, gaya ng nagdaang bagyong Tino. Meron tayong 723 na mga totally damaged na mga bahay at 6,095 partially damaged na mga bahay. Mahigit isang buwan na matapos ang pananalasa ng bagyo, pero hindi pa rin nakakabangon ng kabuhayan ni Mardy. Ang kanyang mga tanim na mais, buko at saging nasira. Napilitan pa siyang isara ang kanyang sari-sari store matapos ito bahain at malugi. Sa kabila ng lahat, hindi siya nawawalan ng pag-asa, lalo na't magpapasko. Wish ko sa Pasko, yung makaahon kami at mahalaga sama-sama pa din. Hindi madali ang biyahe papuntang Dinagat Islands. Pero sinikap ng GMA Kapuso Foundation at ng Philippine Coast Guard na maihatid ang tulong sa mga nasalantang residente sa bayan ng Tubahon at Loreto. Via manpower, meron naman po tayong transportation dito sa headquarters natin na magagamit na pagkarga ng mga kailangan kargahin pa po. Mula naman sa mainland Dinagat, isinakay natin sa bangka ang sako-sakong food packs patawid sa Hibusong Island. Ang mga estudyante doon nagtitiis at nagsisiksikan sa mga tent matapos masira ang bubong ng kanilang eskwelahan. Sa kabuuan, 8,000 individual ang ating natulungan. At sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank credit cards. Mga kapuso, kung wala pa kayong panregalo para sa Pasko, sugod na sa Noel Bazaar sa PhilInvest sa Alabang. Maraming mabibiling unique items doon. Pwede rin kayo mag-donate ng 250 pesos para sa school supplies ng mga batang nasalanta ng Bagyo Olindol. Bukas ang Noel Bazaar hanggang December 21, alas 11 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Nakapag-shopping ka na, nakatulong ka pa. Muntik na raw lingkisin ng takot ang isang lalaki sa Bulacan nang sa tuktok ng kanyang Christmas tree. Meron siyang namataang ahas. Anong ahas ito? Kuya Kim, ano na? 6 na araw bago magpasko, the trees are up at hindi kumpleto ang ating mga Christmas tree kung wala ang mga palamuti sa tuktok nito. Mga tree topper. Pinaniniwalaan ng mga tree topper, unang ginamit ng Germany noong 16th century, mga anghel daw ang mga unang tree topper na sumisimbolo sa mga anghel na nagbabalita ng kapanganakan ni Jesus. Kalauna ang uso rin ang paggamit ng bituin na sumasagisag naman sa Star of Bethlehem na gumabay sa 3 hari. Bituin din ang napiling tree topper ng taga Bulacan na si Renz. Pero tila daw may gusto raw na palitan ito. Napansin namin na yung Christmas star sa Christmas tree is nakahapay. Nung aayusin na namin, doon na namin napansin na may something doon sa ibabaw ng star, which is a snake pala. Yung Christmas tree is kakulay niya. Maganda yung pattern ng balat niya and shiny siya. Nang pinost na rin sa litrato ng ahas sa isang Facebook group tungkol sa Philippine snake, doon niya nakumpirma na ang ahas sa kanyang Christmas tree, isa palang Paradise Flying Tree Snake o isang Chrysopelea paradisi. Tinawag na flying snake, hindi talaga sila lumilipad. Bagkus sila ay nagka-glide by flattening their bodies para tumalon sa isang puno papunta sa kabila. Hindi sila considered as highly venomous. Sila ay mildly venomous para lang sa mga maliliit na hayop. Ano naman kaya ginawa ni Ren sa ahas sa kanyang Christmas tree? Isa sa natutunan ko doon sa group is treat every snake na venomous until ma-ID mo siya. So hindi ko siya hinandle, gumamit ako ng mahabang stick
Yung house namin sa Bulacan is malapit sa rice field. And yung katapat namin, vacant lot siya na maraming vegetation and trees. So malamang doon talaga siya nakatira. Di lang namin alam kung paano siya nakatawid. So binalik ko lang din siya doon. Pero ang kinagulat ni Renz, Sa GC ng family namin, nag-post si mother ko na may ahas ulit dun sa terrace. So, ang naging instruction ko sa younger sister ko, kung ano din yung ginawa ko, which is i-transfer lang siya ulit. Ang take away ko dun is, lagi din natin isipin na ang mga snakes, hindi din lahat yan venomous. And same as humans, meron din silang right na mabuhay. So, let's respect that. Hindi porket ahas yan, kailangan natin patayin. laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Parang madadala ka sa mundo ng Encantadia sa ilan sa mga dekorasyon sa Paskuhan 2025 ng University of Santo Tomas. Live na nakatutok si Jamie Santos. Abisala, Jamie! Abisala, Mel, ramdam na ramdam nga ang sigla at diwa ng Kapaskuhan sa Paskuhan 2025 kahit inulan kaninang hapon. Tampok ang pagtatanghal ng student group at OPM artist kasabay ng makulay na dekorasyon sa buong campus. Light among us, hope through us. Ang tema ng Paskuhan ngayong taon na sumisimbolo sa liwanag ni Kristo sa bawat Tomasian. Sumasalamin din daw sa mga realidad na nararanasan ng mga Tomasian ang konsepto ng mga dekorasyon sa universidad. Ang ilan sa mga visual elements humugot ng inspirasyon mula sa mga palabas tulad ng Encantadia at iba pang modern streaming content. Higit itong nakaugat sa mga temang resilience at imahinasyon. Mga kwentong nagsasalamin daw sa pagbangon, tibay ng loob at pag-asang hinahanap ng kabataan sa gitna ng mga hamon. For me, rest day po siya ng mga Tomasians. Kakatapos lang po ng finals namin and ito po yung way para i-celebrate yung Christmas. It's a way to distress. Kaya nakikita niyo naman lahat ng Tomasians nandito kasi we wanna enjoy after all of the stress and hardships we overcame. Mel, sa gitna ng ulan, kasiyahan at musika, ipinapaalala ng Paskuhan 2025 na sa harap ng hamon, may ligaya at pag-asa sa bawat isa at may kapangyarihan tayong magbigay ng inspirasyon sa bawat isa. At yan ang latest mula rito sa UST. Balik sa Mel. Merry Christmas sa inyong lahat dyan sa UST. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Update sa Palmril sa Bondi Beach sa Australia. Sinuri ng mga otoridad dito sa Pilipinas ang ikinilos ng mga suspect nang dumating sila sa NAIA Terminal 1 noong Nobyembre. Lumabas ding hindi sila nag-training sa Maguindanao at araw-araw nag-jogging sa Davao City nang magpunta roon. Nakatutok si JP Soriano. Exclusive! Kuha ang mga ito nang dumating sa bansa at dumaan sa immigration ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 sina Sajid Akram at anak na si Navid. Sila ang mga nasa likod ng pag-atake sa Bondi Beach sa Sydney, Australia na ikinasawi ng 16 at ikinasugat ng mahigit 40. Batay sa arrival CCTV backtracking report ng Police Intelligence Investigation Division ng MIAA, pasado alas 4 ng hapon noon sila nakunan sa West Concourse ng Pariparan. Dumaan sila sa mga karaniwang dinaraanan sa airport, kabilang na ang immigration counter. There were no restrictions on their part, so they came here as father and son. Nang magpunta ang dalawa sa baggage room area, may hawak na isang luggage si Sajid. Pero pagdaan sa customs area, wala na raw silang dalang anumang luggage. Tuloy-tuloy sa custom, wala naman silang naging problem. Nauna nang iniulat ng Bureau of Immigration na halos isang buwang na natili sa Pilipinas ang mga sospek, partikular sa Davao City, bago sila bumalik ng Sydney, Australia. We knew their movements when they came in and out. In fact, we have a story on how pinik up nila, saan sila nagpunta within the terminal. Batay sa nakuhang impormasyon ng National Security Advisor Secretary, araw-araw nag-jogging ang mag-ama habang nasa Davao. There are 7 shooting ranges in the bank. Our operatives also talk to all of them. Hindi nag-appear yung mag-ama. There is no way
that they can or they had undergone any training in Maguindanao. Maybe they're using heavily the internet. Maybe they're talking to somebody else. But on other physical activities, wala na. Hindi pa malinaw ang detalye sa naging flight nila pa Davao at pabalik ng Manila. Ayon sa report na ipinadala sa MIAA-GM, November 28 sila umalis ng Manila pa Sydney. At sabi rin ng parehong report, dumaan din ang mag-ama sa normal procedures. Bumili pa raw ng souvenirs at nagpapalit ng pera sa money changer bago nagpunta sa boarding gate. 16 na araw mula nang umalis ang mag-amang Akram sa Pilipinas, naganap na ang madugong pag-atake sa Bondi Beach. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pinalagan ng Pangulo ang mga aligasyon na naging training ground ng terorismo ang Pilipinas dahil sa pagpunta rito ng 2 suspects sa pamamaril sa Bondi Beach sa Australia. Nakatutok si Chino Gaston. Sa pagdiriwang ng ika-70 anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines, pinalagan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga paratang na naging training ground ng terorismo ang Pilipinas dahil dumaan dito ang 2 suspect sa madugong Bondi Beach shooting sa Australia. We also reject in the strongest term the recent misleading claims that portray our country as a training hotspot for terrorism. For years, we have acted decisively to dismantle terrorist networks. To dismiss these gains with unfounded speculations is not acceptable. Nevertheless, we remain vigilant. Kinilala rin ng Pangulo ang kagitingan, katapatan at serbisyo ng mga sundalo. Sa gitna ng mga hamon sa pagdepensa ng teritoryo, disinformation at iba pang banta, sumuong ang AFP sa panganib para sagipin at tulungan ng mga Pilipinong naging biktima ng mga lindol at bagyo. 5 sundalo ang ginawaran ng Pangulo ng pagkilala, kasama si Major Jerome Hacuba na nabulag sa IED attack sa Dato Salibo, Maguindanao noong 2016. The AFP has continued to deliver results in both internal and external security. Cybersecurity operations have likewise expanded, securing our systems against evolving digital and technological threats. Your humanitarian assistance and disaster response operations have saved many lives. Pinasalamatan naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. ang mga kapwa niya sundalo sa kanilang katapatan sa gitna ng ingay politika nitong mga nagdaang buwan. I would like also to express my profound gratitude to the Filipino people for your unwavering trust in the armed forces of the Philippines. I extend my snappiest salute to the gallant men and women of the armed forces of the Philippines. You have remained disciplined, professional, and united. Mananatili kaming isang matatag na sandatahang lakas, kasangga ninyo tungo sa bagong Pilipinas. Lumahok din ang Pangulo sa budol fight kasama ang mga sundalo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok 24 oras. Inulan pero inabangan pa rin ang mga makukulay na floats ng mga entries sa Metro Manila Film Festival 2025. Kabilang sa pinagkaguluhan ang pinag-uusapang love triangle ni Will Ashley, Bianca De Vera at Dustin Yu ng Love You So Bad. At gayon din ang iba pang kapuso at sparkle artists. Makichika tayo live kay Athena. Athena? Iyadihan natinag ng malakas na pag-ulan kaninang hapon ang pag-arangkada ng 8 floats na mga pelikulang kasama sa Metro Manila Film Festival 2025. Pasado 2:00 ng hapon nang magsimula sa Macapagal Boulevard sa Pasay City ang pagparada ng makukulay na float ng mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival. Inabangan niya ng publiko na sinuklian naman ng pagkaway ng mga bida ng mga pelikula kahit pa nang bumuhos na ang malakas na ulan. Walang pagod ang lahat hanggang JP Rizal Street sa Makati City. 4:00 ng hapon dito sa Ayala Avenue, Makati. At tingnan nyo naman, ganito karami ang taong nag-aabang sa floats ng 8
kasama o kalahok ng mga pelikula sa Metro Manila Film Festival 2025. Kabilang sa kinakiligan ang love triangle ng PBB Celebrity Collab Edition na sina Will Ashley, Bianca De Vera at Dustin Yu. Ramdam na ramdam talaga namin lalo yung Christmas spirit at yung pagmamahal ng mga Pilipino. Yung pagmamahal talaga pinapakita nila sa amin yung suporta. Kaya yung first time namin masasabi ko na napakasaya at memorable. Grabe talaga ang pagmamahal ng mga Pilipino tuwing Pasko. As in, grabe yung suporta nila. Grabe sila. Sabi ni Direk May Cruz Alviar, ang pagtanggap na ito ay nagpapatotoo sa sinabi niya noong trailer launch ng pelikula na sina Bianca, Will at Dustin ang future leading lady at leading men ng bagong henerasyon. Pinagkaguluhan din ang Kapuso at Sparkle artists na bahagi ng cast ng mga pelikulang Reconnect kasama ang Legaspi family. Shake, Rattle and Roll kasama sina Carla Abellana, Manilyn Reynes at Elijah Alejo. Bar Boys kasama sina Glyza De Castro at Rocco Nasino. Call Me Mother kasama si Shuvi Etrata at Nika Salamanca. Alas 8 na ng gabi pero mataas pa rin ang energy dito sa Makati City. Patuloy pa rin ang pag-anyaya ng mga cast ng mga pelikulang kalahok sa MMFF at inaanyayahan nila yung mga manonood na isama ang kanilang pamilya at mga kaibigan sa panonood ng pelikula sa December 25 nitong mga film na ito. Iya! Maraming salamat, Athena Imperial. Samantala, ending 2025 with a bang, si Sparkle artist Ashley Rivera, also known as Petra Mahalimuyak, na napiling calendar girl for 2026. Sexy and sizzling in her red-hot attire si Ashley, perfect para sa paparating na Year of the Fire Horse. Ini-reveal na rin kanina ang look ni Ashley as a calendar girl. Very happy and proud si Ashley dahil talagang minanifest niya raw na mangyari ito. I can't believe this is all happening and I feel so flattered and really thank you so much. I'm so grateful. And that's my chika this Friday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Happy weekend, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Mga kapuso, 6 na araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Salo-salo tayo sa tuwa.